Okay, before we proceed to our topic, which is we are going to make a draft uh, on this object, double check lang natin yung layer natin. Okay, so center, point 15, your object is, this will be point 5. Okay, our hidden is point 25. Okay, then check lang natin. Okay, that's it. Now we are ready to make a draft on this object. First and foremost, kailangan mong pag-aralan kung ano yung pinaka madaling paraan para mai-sketch mo agad ito. So, with the given dimensions, madali mo na lang hanapin kung saan ka mag-uumpisa. Okay? Para sa akin, in my own observation on how you're going to draw this one, or how are you going to make a draft on this one. So, given ang diameter, given ang radius. Okay? Sa gitna nito. So meron tayong center line dito. Okay, meron tayong center line. Ibig sabihin, yung object na to, pag tiningnan mo siya sa taas, this is a circle. So kaya meron siyang center line dito. Okay? This is a hidden line. This is a HATS. If we try to go back to our lesson in the alphabets of line, HATS is a section line. These are section line. Okay? So we have dimensions here, 130 diameter, 88 diameter, radius 10, radius 15, diameter is 137. Ibig sabihin, from this point to that point, circle yan, ang diameter niya is 137. So we have 45 degrees. So given ang 45, para sa akin, dito ako mag-uumpisa, yung 45 at saka yung center line na 225 na radius. Okay? So dito sa 225 na radius, i-ano lang natin 'to, gawin natin yung line. Gawa muna tayo ng line. Okay, puwedeng eto nakaset yung tracking natin, yung polar tracking natin ng 45 kasi merong 45 do'n. So gawa tayo ng line. Okay, line. And we have 45 sa baba. Okay, 45. Then we have, ang radius natin is 225. So ang gawin mo na lang, pinakamadali, gawa ka na lang ng line na 225. Okay? Ito naman, baguhin na lang natin 'to na 45 degrees. So 'pag naka-on yung polar tracking mo at naka-set yung 45, 'pag meron kang nakitang hidden line na green, that is already 45 degrees. So 225 ulit. So that is our given line. Bakit tayo gumawa nito? So etong line na 'to, yun yung radius ng center line na yan. Okay? So, kapag gagawa na tayo, arc lang ang gamitin natin, start, center, end. Okay? So, start tayo, start, then center, then end. Okay? Ano kaya ang pwede nating susunod na gawin? Okay? So, ang susunod nating gawin is kailangan nating gawin yung dalawang gilid na 'to, which is ang diameter niya is 137. In my solution, na naisip kong solution is I am going to divide this into 2. So 137 para makuha ko yung radius. Okay? Or para makuha ko yung offset ko, i-offset ko dito.
Okay? So, calculator tayo, 137 divided by 2, so we get 68.5. So, mag-offset ako, offset 68.5, enter. Ito, paloob, then ito naman, palabas. Okay? Medyo lumalabas na yung object natin. So, what comes next? Kailangan kong i-layout yung eto na naman, 88 ang diameter. So, eto, 88 ang diameter. So, 44. So, divided by 2 mo yan, 44. So, offset ka ulit ng 44 dito. Okay. So, nakuha na natin to. Ito. So, ano kaya yung susunod nating gagawin? So, ang susunod nating gawin is eto. Diretso na natin yan. Click natin to. Diretso natin yan. Ito rin. Diretso natin. Kahit sumobra tayo, walang problema yan. So, ang gagawin natin, mag-offset tayo ng 37. From this point, pataas, 37. The same dito, 37 at saka 47. Okay, we will offset. So, first, offset tayo ng 37. Offset 37. And click tayo. Then click. Okay. Then another offset of 47. Okay. From this point. So, offset tayo 47. Okay. Okay, that is 47. Next. Ano kaya ang susunod? Kunin natin to. We have 225. Okay. So, eto, gawa muna tayo ng line. Eto, line pataas, eto, line dito. Be sure na etong object snap mo, meron kang nakaset na perpendicular. Naka-check yung perpendicular. So, dapat maka 90 degrees tayo ng line. So, line tayo. Line, starting from this point, pataas. Pag nakita mo yung sign ng perpendicular, click mo na yan. Enter ka ulit. Then, perpendicular dapat yan. Enter ka ulit. So, gawin na natin ulit ito. Perpendicular. Line. Should be perpendicular. Okay. Ito sa baba, ganun din. So, line tayo. Kahit naka-incline dyan, dapat naka-perpendicular ulit. So, click natin dito sa may 47. Hindi yan. So, pag nakita mo yung perpendicular na yon, nagpakita yung perpendicular, click mo. Enter. Enter ka ulit. Then, kailangan magpakita yung perpendicular. Enter ka ulit. Then, kailangan ulit magpakita yung perpendicular. Pag hindi nagpakita yung perpendicular, hindi pwede. So, dapat magpakita yung perpendicular. Okay? Then, we have... Okay, double check natin. Dapat 90 degrees yan. So, check natin yung angular. Dapat 90 yan hanggang dito. So, 90, correct? Check natin dito sa kabila kung 90. Click natin dyan, click natin doon. And you have your 90. Okay, correct. The same dito. This time, ito i-offset natin ito ng this is 225. Divide natin yan ng 2. 225 divided by 2, we have 112.5. So, eto, i-offset natin yan. Offset 112.5. Enter. Eto, papunta doon. Ito naman, papunta doon. The same dito sa kabila. Okay.
then meron ng nagpapakita na object, okey? So, ganyan yung paggawa ng draft, okey? So, eto ready na tayong gawin yung mga detail ng object. So, yun yung isusunod nating gawing, video tutorial sa susunod. So, antabayanan ulit yung part 3 ng ating, pag-drawing nito. Okay, so that's all. Good day.